So, lalapit lang po doon yung magtatanong, tapos yung pangalan niya at kung saan church po siya member. Ang pangalan ko po ay si Brother Abel Labalan, elder po ng isa po sa 4 na mga elders ng Candelaria SDA Mother Church. Doon po sa usaping may kinalaman sa LGT, ang medyo dating malabo na dating pinaniniwalaan ng mga nauna sa atin ay yun pong 144,000 at saka yung great multitude ay magkaiba. So kanina na-elaborate naman, napakaganda. Kung atin pong titingnan doon sa anggulo ng turo ay makikita natin na 144,000 lang ba talaga yung bilang nung ililigtas ng Panginoon sa huling panahon. Ay paano po yung sobrang bilang na ngayon na humigit na doon sa 144,000 ay di parang mayroon na rong mababawas dahil lumampas na ng 144,000 ang mga Seventh-day Adventist sa buong sanlibutan. Ayun po ang medyo nakakapag-isip kung ano po ba talaga ang katotohanan tungkol dito. Nilecture ko na po na hindi po siya literal, mga kapatid. Hindi po siya literal number, kung ito po ay symbolical. Ipakita ko lang po ito. Yon pong pagkabanggit ng 12 tribes ay hindi lang po sa Revelation. Binanggit po yan sa Genesis, Numbers, Ezekiel, at Revelation. Doon sa Genesis ay unang binanggit yan, chapter 49. O makikita po ninyo, may mga arrow po dyan sa Genesis, Numbers at Ezekiel, nandoon yung pangalan ni Dan. Tapos meron pong pangalan na Ephraim sa Numbers na wala sa Genesis. Si Ephraim nasa Numbers, nasa Ezekiel, wala uli sa Revelation. Yung Manase, wala rin sa Genesis, nasa Numbers, nasa Ezekiel, at nasa Revelation. So, kung ililiteral niyan, nagka-ganon-ganon. So, ibig sabihin, ayon kay Ranko Stefanovic, ito po'y simbolo na sa mga maliligtas, pwedeng nandun ka sa una, mananampalataya ka, badang huli, hindi ka nagtagumpay. Pwedeng wala ka sa listahan noong una, nahikayat ka, ang pangalan mo, halimbawa, katulad ni Ephraim, wala sa una, nadagdag na sana, pero wala rin doon sa huling listahan. At ganoon din po itong si Dan, nandun na sana sa unahan, pero wala naman doon sa huling listahan. So hindi literal ito, pag niliteral ito, ibig sabihin, lahat ng lahi ni Dan hindi maliligtas. Ay hindi ganoon. Yung lahi ni Ephraim, hindi ibig sabihin, walang maliligtas. At itong si Ephraim hindi anak ni Israel, mga kapatid. Kamag-anak lang. At ganoon din si Manase. Pero si Manase, wala naman sa unahan, pero ang kagandahan hanggang doon sa hulihan. So ito po, kasi kung ang dalawang natanggal po dito ay si Dan at si Ephraim. Na itong si Dan at si Ephraim ay naging idolatros. Naging mananamba sa Diyos-Diyusan. Yung mga talata nito, si Dan, sabi dyan, at itinayo sa kanilang sarili ng mga anak ni Dan ang larawang inanyuan. Di ba? So, yan po. Tapos yung Ephraim naman, ganoon din, nalalakip sa mga Diyos-Diyusan. At ang isang mahirap ni Ephraim, bulaan, nagpaparami ng kabulaanan at kasiraan. At ang isa pa sa kapintasan ni Ephraim ay duwag. Tingnan mo, ang mga anak ni Ephraim gayon may sakbat na mga dalang mga busog at nagsitalikod sa karawan ng pagbabaka. Ayan nyo ba kung bakit merong 1,000 na involved doon sa 144? Ba't may 1,000? Dapat 12 times 12 lang yon. Kasi yung 1,000 po dyan, ayan po dito, kasi nililecture ko po ito. Tingnan po ito yung mga talata na ito. Ayan, sa bilang 31 verse 5, sa gayoy sinusugo ng libo-libo ng Israelita ang 1,000 sa bawat lipi ng 12,000 ngang nasasakbatan sa pagkikipagbaka. So yung bawat lahi, nagpapadala ng 1,000 na mga sasama bilang mga sundalo. So yung 1,000 na yan, laging binabanggit yan, libo-libo ng Israel, ayan yan. So, ibig sabihin, ang salitang libo ay tinatawag po itong batalyon. A large body troops ready for battle. A large organized group of people pursuing a common aim of sharing a major undertaking. So, tayo po, ang mga maliligtas,
magtatagumpay sa pakikipagbaka. So tayo po yung mga sundalo na magtatagumpay, o yung 144,000, magtatagumpay sila sa matinding persecution or tribulation na kanilang madapadaanan. Kaya hindi po siya literal. Hindi po talaga siya literal, mga kapatid. O, kanina ko pa sinabi na iyon po ay symbolical. Brother, So, meron po akong nakita rin. Tingnan nyo ha, do exact number siya pero hindi naman talaga. Kaya 144,000, exact number ito. Kung sasabihin na yan lang maliligtas, ika 144,001, hindi na maliligtas. Paano yung sinabi ng Biblia na whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life? Tama po? At sa 5:24-25 patuloy ng Juan, ang sino mang nakikinig at sumampalataya sa aking salita ay lumipat na mula kamatayan patungo sa buhay. Paano kung inabutan ka, ika 144,001 ka, sumobra sa kota. Sorry, hindi pwede kasi kukontra uli sa mga sinasabing talata ng Biblia. Katulad ng 1 Timothy chapter 2 verse 4. Na ang sabi, Diyos ang may nais na lahat ay maligtas at makalam ng katotohanan. Tama po? At yung ating kinikilalang laging paboritong talata rin when it comes sa gusto ng Diyos lahat maligtas, 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi mapagpaliban ng Diyos sa kanyang pangako kundi siya'y nagtsatsaga sa inyo sapagkat hindi nais ng Diyos na sino man ay mapahamak. Kaya paano papasok yung kaisipan ng 144,000 lang ang gustong iligtas ng Diyos? Gusto ng Diyos lahat. Na susundan po ba mga kapatid? Seventh-day Adventist lang, wag na muna tayo mandamay ng iba. Magti-24 million na po tayo kung tama ang record. O ano yon, dadampot na lang ng siguro dito mga 5,000 lang sa Africa. Nako mga kapatid, exact number pero hindi natin iisipin na talagang exact ito. Halimbawa, yung nasa chapter 18, verses 21 and 22 ng Matthew, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang kapatid ko? Paulit-ulit na nagkasala sa akin. 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, verse 22, hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. 70 times 7, 490. Tama. Ngayon, kung i-apply natin ito ng literal ngayon, paano kung magkasala sa'yo ang isang kapatid? Kokutahan mo ng hanggang 490 lang. Pag 491, hindi na, sobra na. Kota ka na. Paano kung tayo naman, eto ngayon? Sa tingin nyo ba, hindi pa umabot ng 490 ang nagawa nyong kasalanan? Sige nga mga kapatid, magpakatotoo tayo, kahit pastor pa. Sa tingin nyo po ba ay hindi pa umabot sa 490? Kung akong tatanungin nyo, hindi ko na mabilang. Basta ang sinisiguro ko pag nagkasala ako po ay nananalangin, humihingi ng tawad sa Panginoon. At wala akong record kung ilan na yon. Kayo, meron ho ba? Nakalista? So see, exact number pero hindi mo uunawain siya na eksakto. Tama po. Kasi kung uunawain mo to, 70 times 7, walang pagtatalo, 490 lang yan. Tama po. So, ibig sabihin, gagawa ka ng kasalanan, ika 140-91, hindi ka na patatawarin ng Panginoon. O eto ngayon ang tanong. Ilan ang legal na asawa ng isang lalaki o isang babae sa harap ng Diyos? Yung legal lang dapat. Ilan? Tanungin ko kayo. Si Haring Solomon, ilan ang asawa? 700. Hindi na maihingi. Sobra sa kota, Brother Johnson. Hindi na maihingi ng tawad yung iba doon. Hindi pa siya nakontento doon. May 300 pang kabit. So sa asawa pa lang 700. Doon pa lang, hindi na siya mapapatawad kung ganun ang ating kaisipan. Tama? Kasi 700 yung asawa niya. Nagkabit pa ng 300. Lalo na. Kaya mga kapatid mag-ingat po tayo sa pag-interpret. Lalo na nga kung may kaakibat na numbers sa banal na kasulatan. Kasi for sure. Pero sige. Sino po sa inyong gustong isipin ito na literal itong 70 times 7? Taas po ang kamay. Wala po? Kita nyo na. So, hindi ko na isusulong yung susunod kong tanong. So, ibig sabihin, hindi tayo naniniwala na ang Panginoon, gagawa ka ng kapalpakan at para mapatawad ka, kailangan hanggang 490 lang. Are you with me mga kapatid? Ang maliwanag na sinasabi ng Biblia, mumunti kong mga anak, sinusulatan ko kayo, 1 John 2:1. Ano nga yan, anak? Sige nga, eto sabi dito, mumunti kong mga anak, sinusulat ko ito sa inyo upang wag kayong magkasala. Yan po ang ideal ng Panginoon. Ngunit, kung magkasala ang sino man, siguraduhin yung 491 lang, 490 lang kasi ang ika-491 hindi ko na mapapatawad. Nandun ho ba yun? Wala. Ngunit, kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo, na isang matuwid.
Kaya mga minamahal kong kapatid, muli, di po natin binibigyan ng lisensya na gumawa ka ng mali. Pero tandaan, yung numbers, may mga bilang, kahit eksaktong numbers yan, medyo mag-isip-isip tayo kung ililiteral agad natin o unawain agad natin siyang exact number. Ano po? So ayan, Brother Gomer. Halata naman po na yung 100% ay hindi literal. Obvious po siya. Kasi kung mapapansin po ninyo, 12 tribes, tig to 12,000. Sabi ko nga hindi ba pwedeng yung isang tribes ay 13,900, yung isa ay 11,000 lang? Di ba? So doon pa lang makikita po ninyo na hindi po siya literal. Ngayon, ang sabi po ni Ellen White sa kanyang mga sulat, sa aking pagbabasa, yung pong 144,000 ay living saints. Ibig sabihin, ito po yung mga buhay na dadatnan ng Panginoon. Yun po yun. Ibig sabihin, sila po yung mga dadatnang buhay ng Panginoon. Ibig sabihin, iba sila doon sa mga bubuhayin. Separate po sila. Kasi nga, sabi po dito sa isang sulat po ni, ito po ay nasa Bible commentary po natin. Sabi niya, identity of 144,000 not revealed. Christ says that there will be those in the church who will present fables and supposition when God has given grant elevating, ennobling truths which should ever be kept in the treasure house of the mind. When men pick up this theory in that theory, when they are curious to know something it is not necessary for them to know, God is not leading them. It is not His plan that His people shall present something which they have to suppose, which is not taught in the Word. It is not His will that they shall get into controversy over question which will not help them spiritually. Alam nyo, malungkot nga ito dahil anuman itong 144,000 na ito, literal, hindi literal, symbolical or symbolical, ano naman yan, hindi po makakatulong ito mga kapatid sa ating kaligtasan. Manapa, ilang beses ko na pong nakita ito na mayroong nagtalo, nag-away dahil dyan sa topic na yan, mga kapatid. No? So dahil doon sa topic, na wala namang kinalaman talaga sa ating salvation, nag-away sila. Di ba? So dito, pinag-iingat po tayo ni Mrs. White sa bagay na ito. Kaya nga sabi niya, my brethren and sisters, appreciate and study the truths God has given for you and your children. Spend not your time in seeking to know that which will be no spiritual help. Yan. And then, what shall I do to inherit eternal life? This is the all-important question. Yon. So, kung yung mga tanong mga kapatid ay maglilid lang sa atin sa doubt, sa pagtatalo, na wala naman tayong makuhang eksaktong sagot, tapos bandang huli, mag-aaway pa kami ni Brother Richard kasi sabi ko, literal yan bro. Sabi niya, hindi, literal. Ano mangyayari sa amin mga kapatid? Hindi ho ba? Ngayon, sabi ni Ellen White, ito pa, babasahin ko na lang, para makita po natin na talagang yung 144,000, ito po yung sa kanyang vision, first vision niya. Ang sabi niya doon sa kanyang anghel, doon sa kanyang vision, ito po yung nasa early writings mga kapatid. I beg of my attending angel to let me remain in that place. Kasi nga, dinala siya Sa langit, nakita niya yung paraiso. Sabi niya, ay nakiusap siya doon sa anghel na doon na lang siya. Sabi niya, I could not bear the thought of coming back to this dark world again. Nung makarating siya doon sa paraiso, ayaw na po ni Ellen White bumalik. Kaya sabi niya, dito na lang ako. Then the angel said, you must go back, and if you are faithful, you with the 144,000. So parang lumalabas doon, separate talaga. You with the 144,000 shall have the privilege of visiting all the worlds and viewing the handiwork of God. So, ito po yung maliwanag dito mga kapatid na pagdating dito sa topic na to, maaring wala po tayong siguradong sagot. So yan po, living saints, sila po yung buhay na dadatnan, iba po yung mga bubuhayin, mga kapatid. Ngayon, doon sa tanong kung pareho ba yung great multitudes at saka 144,000? Ako po ay nagpapasakop doon sa mga nag-aral
na nagsasabi na ito ay the same. The same po sila. Ibig sabihin, yung great multitude, yun din po yung 144,000. Kaya nga yung number ay symbolical po siya, literal. Ako po si Jesse Halig, taga West Valley Church. Last Sabbath po kasi, sa Sabbath School lesson, napag-usapan dun yung pre-Advent judgment. Ngayon po, mayroong isang kapatid sa aming church nagtanong. Nagtanong siya, ang tanong niya, parang hindi sa kanya maliwanag. Itong, yung daw panahon ni Lot at panahon ni Noe na nilipol ng Panginoon, kung sa panahon daw ng paghukom ng Panginoon sa executive judgment, ay kasama pa yon. Daniel chapter 12 verse 2. Muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba namay sa kaparusahang walang hanggan. Walang sinabi diyan na yung namatay na nung panahon ni Lolo Noe at doon sa Sodom at Gomorrah hindi na bubuhayin. Kundi talagang merong pagkabuhay na maguli. Mapabuhay na walang hanggan o kapahamakan, bubuhayin lahat muli. Mga kapatid, tandaan na may second resurrection na tinatawag din. Di ba? May first and second resurrection. Pero bago yan, anak, papunta nga sa 5, 28 hanggang 29 ng aklat ng Juan. John 5:28. Ito. Huwag itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay. Patay ha, walang sinabi yung mga patay ng panahon nila Lolo Noe, patay nila, hindi na kasama yon. Basta patay ka. Naman sa maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Kaninong tinig? Yung anak ng tao, ang ating Panginoon Jesucristo. Verse 29. Sila'y muling mabubuhay. Okay? Basta patay, mabubuhay. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamaan ay parurusahan. Mga kapatid? At pagkatapos, mga kapatid, Hebrews chapter 9 verse 27. Pakinggan nyo itong talatang to. Pakinggan nyo po ito. Itinakda sa tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos paghuhukom. So kahit namatay ka na, meron pa rin meron pa rin paghuhukom. Panghuli, Revelation chapter 20 verse 5. At habang hinahanap yan, basahin ko naman dito sa Great Controversy chapter 40, page 666, paragraph 3 ng Great Controversy chapter 40. Ito sabi dito, graves are opened and many of them that sleep in the dust of the earth awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Doon hinango, itong quotation na ito, hinango ni Mrs. White sa Daniel chapter 2 at chapter 12 verse 2. At diyan po sa talatang yan. Sabi dito, ito ang unang pagkabuhay sa mga patay. So may unang pagkabuhay, may first resurrection. Ang iba pang mga patay ay bubuhayin din pagkaraan ng 1,000 taon. Kaya nga may biro, mga kapatid. Wag naman, pero wala namang exempted sa atin sa kamatayan. Tama po ba? Man natin mamatay, pero sino bang exempted? Kaya sabi dito, At ito ang unang pagkabuhay sa mga patay, ang iba'y saan? Bubuhayin din pagkalipas ng 1,000 taon. Kaya kung tutuloy mo anak, verse 6, sige nga. Kaya sabi diyan, mapalad at lubos na pinagpala ang makakasama sa unang pagkabuhay. Sa mga patay, walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan, sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo, maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kaya ito ngayon mga kapatid, may biro nga. Sana pagmulat ng ating mata kung tayo'y makakaranas ng kamatayan. Sana pagmulat ng ating mata, ang makita natin ay ang Panginoon Jesucristo na sa mga alapaap ng langit kasama ang lahat ng kanyang mga anghel. Amen? Kasi meron ding patay, mumulat din ang mata. Pero pagbulat ng kanilang mata, ang makikita nila, umababa ang bayang banal.
which is ang bagong Jerusalem, na ang kasunod nun ay pagpapaulan ng apoy at asopre, at yun na ang ikalawang kamatayan. Kaya sana mga kapatid, mamatay man tayo, sana pagmulat ng ating mata, hindi natin makitang bumababa ang bayang banal. Sana pagmulat ng ating mata kung tayo'y mamatay at ipaintulot ng Panginoon, pagmulat ng ating mata, ang nakikita natin ay ang Panginoon kasama ng lahat ng kanyang mga anghel. Bakit? Anong ibig sabihin nun? Kapag yun ang eksenang nakita mo pagmulat ng iyong mata, ibig sabihin kasama ka sa buhay o bibigyan ng buhay na walang hanggan. Pero kung sa pagmulat ng mata mo, ang nakita mo, bayang banal, bumababa, kasama ka sa parurusahan at magkakamit ng ikalawang kamatayan. Kaya doon sa tanong, kasama ba yung mga taga-sumo? Kung hindi sila isasama, magiging unfair ang Panginoon. Bakit? Bakit sila? Isang kamatayan lang natikman. Bakit yung iba, dalawa? Are you with me, mga kapatid? At magiging unfair din, kahit sa mga maliligtas. Bakit yung ibang matino, bibigyan ng buhay na walang hanggan? Yung iba hindi. Kaya fair lang ang Panginoon, no? Isang pagkabuhay na maguli para sa mga banal at isang pagkabuhay na maguli para sa mga mapapahamak. So yun po yun. Walang exempted. Kahit yung mga namatay sa panahon Lolo Noe, sinunog sa Sodoma at Gomora, lahat po sila makakaranas ng muling pagkabuhay. So to summarize, Brother Richard, Summarize. lahat ng hindi maliligtas makakaranas ng ikalawang kamatayan. Correct. Oh. Kung sa kay Noe, yan pa lang yun. Correct. Yung sa Unfair na. Ibig sabihin, pahamak. kailangan talagang mayroong ikalawang kamatayan. Kaya, bubuhayin muli, mga kapatid. Brother Medel Cueto po, Chaong. Kanina po napakinggan ko na yung 144,000 ay living saints. Ano po? Ngayon, ang akin pong pinagtatakan ay ganito. Sinabi na ang karakteristik nito ay hindi nangahawa sa babae. At sabi ninyo, ito ay galing sa maling doktrina. Paano po kaya yung abutan ng Panginoon? Di ba magkakameron tayo ng loud cry? Pagkatapos ng loud cry, yun na yung katapusan ng pangangaral natin. Siyempre, ang mga mahikayat dito galing sa iba't ibang iglesia na nagkaroon ng iba't ibang doktrina na mali. Pagkatapos, hindi sila makakasama sa 144,000. Paki-explain nga po. May binanggit po dito kanina, babasahin ko lang po uli. Ito po yung paliwanag na Professor Ranko Stepanovic, mga kapatid. Yung hindi nahawa, yung hindi na-defile. The Greek word molono means to defile. Para din yung sa 1 Corinthians 8:7, nahawahan o narumihan. The aorist tense in Greek suggests action at a specific point in time. Yan. So, ang ibig kong sabihin ay may specific na panahon. Kailan daw yon? In this case, as the Seventh Adventist Bible Commentary notes, it refers to the time when the collation of religious elements symbolized by woman. So, ibig sabihin, meron tayong tinatawag na eschatology of last day events. Doon po yung tinutukoy sa panahon ng kasagsagan ng matinding persecution. Ito. So kung makikita po ninyo yung mga pagkakasunod-sunod dyan, before the close of probation, meron po ditong loud cry dyan sa tapat ng judgment. May investigative judgment. Doon sa may word na judgment, meron kayong makikita doon latter rain, loud cries. Doon sa bandang itaas, tawag dyan, little time of trouble. Yan ay after na po ng Sunday law. Ito pong loud cry, ito yung latter rain, ay dyan po mangyayari, mga kapatid, yung malawakang pangangaral. Marami ho ang mako-convert. Ngayon, yung mangangaral po dyan, ay yun po yung mga nakatanggap noong tatak. Kaya sila mangangaral at magpa-participate sa loud cry kasi sila po ay pure, hindi as in sinless, morally sinless, kundi yung dala po nilang doktrina ay walang halo. Okay? So yung tinatanong, tama naman, paano yung mako-convert? So hindi po yung dating pananiwala nila ang pinag-uusapan doon, kundi yung nagdadala ng pabalita, yung 144,000. Yun.
So, yung mga hihikayat, siyempre, galing po yun dun sa ibang pananampalataya, bunga sila ng 144,000 o yung mga tinatakan. Kasi yung ceiling na tinatawag, yan din po yung latter rain na tinatawag. Okay na po? Kasi ako lang nalilito kasi kung yun ay yung base sa paniniwala ko, kung yun ay talagang yung hindi galing sa ibang pananampalataya maliligtas, di ang member ng 144,000 yung ipinanganak laang sa panahon ng nasa loob ng True Church. Parang gano'n ang mangyayari. Pero kung sinasabi nyo na yun ay yung sa specific na panahon. Sa specific na panahon, hindi nga. Kaya salamat po sa pagpapaliwanag. Doon. Tsaka pagpasok po nila dito, kaya nga pinalalabas sila. Magsilabas kayo dyan, bayan ko. Kasi hindi nga puro ang doktrina. Sa pagpasok nila sa iglesia, hindi na po talaga sila mawang kasi nalipat na nga sila mula doon sa iglesia na hindi tama ang doktrina. Pagpasok nila dito sa iglesia, sabihin, dito talaga hindi na nahawaan kasi puro, tunay, dalisa yung doktrina. Kaya bukod sa sinasabi ni Brother Johnson na yung mga nangangaral talagang hindi na yon. Hindi na. Alam na nila yung tamang aral eh. So yun ang isi-share nila yung tamang aral. So yung mga mapapaniwala mula doon, sa samahan na may maling aral, pagpasok nila dito, talagang hindi na sila defiled, no? Hindi na sila, kumbaga, nahawa doon sa maling, nahawaan ng maling aral ng babae kasi converted na nga sila mula doon sa false doctrines patungo rito sa tunay na iglesia na may pure at dalisay na aral. Kaya wala pong magiging problema doon. Kasi pag ganun ang iisipin natin, baka mangyari niyan, hindi na tayo mangaral ngayon kasi sila ang magiging dahilan ngayon para hindi po ganun. Lalo tayong walang mako-convert papunta sa tunay na iglesia kapag ganyan po ang ating kaisipan. Kaya wag po tayo, ulitin ko, kaya nga tayo nagsusumikap. Sabi ng ating Sabbath School lesson, darating ang panahon na tatapusin ng Diyos lahat ng ating kasamaan sa mundong ito. But until then, hanggang sa panahon na yon, dahil wala pa, magsipag tayo. Talagang sabi nga, magsipag. Alang-alang sa kalwalatian ng Panginoon. Ayan. Salamat po. May naalala po akong tanong. Ako po yung mahilig magbasa ng sulat ni Mrs. White, early writings, hindi ako nagkakamali. Sabi po, ang 144,000 na isa sa mga choir. Di po ba sa langit? Parang merong lumabas na gano'n ngayon, kung ito ay yung isa sa mga choir sa langit nakakanta, nung sa vision ni Mrs. White, narinig niya yung awit na yun, siya napakanta din. Kung yun ay 144,000, si Mrs. White ay hindi living saints di ba? Dahil patay na siya hindi na siya inabotang buhay ng Panginoon na dumating, ito'y galing sa reform na doktrina. Kaya lamang ay nabasa ko rin nga sa aklat ni Mrs. White. Ayan, yung awit po nila ay hindi po yun awit na may tono. Kasi nung marinig nila, parang lagaslas ng ng tubig. Sintunado yun. Yan po ay awit ng karanasan, tulad ng awit ni Moises. Song of deliverance and song of experience. Mga kapatid, meron dito sing a new song. Yan, chapter 14 verse 3. They sing a new song before the throne. A new song in scripture indicates jubilation for God's deliverance and victory. A singing of the Lord, a new song, for He has done marvelous things. His right hand and His holy arm have gotten Him victory. A new song was sung by the 4 living creatures and 24 elders on the occasion of the Lamb's victory. Tapos, the song of the 144,000 is described in 15 verse 2 to 3 as the song of Moses and the Lamb, and celebrates their victory over the beast and its image. While facing the death decree of Antichrist, they praise God for victory. Their singing is so powerful, it is like the roar of many waters and loud thunders. No one could learn that song except the 144,000, because no one has experienced as great a trial and as great a victory as they. Kaya walang nakakaalam ng kanta kundi sila kasi kanya-kanyang karanasan. So sino bang pwedeng magsabi ng karanasan mo? Hindi man ibang tao, ikaw. So yun yung awit mo. Yung experience mo kung paano ka nagtagumpay
tinagtagumpay ng Panginoon. Sabi dito, the 144,000 are clearly the harpers and the singers singing the song of Moses and the Lamb. In addition, when later in Revelation 19:1 and 6, John hears the redeemed singing in heaven, their voice are like the sound of many waters and like great thunders. Ayan po yun. Ang aking pong tanong tungkol po sa salvation. Ako po si Brother Purds ng West Valley Church. Ako po isang elder. Ang aking pong tanong may kaugnayan sa salvation. Ito po ang aking tanong. Ano po ba yung tamang equation patungkol doon sa salvation? Oh, magaling so much, Brother Rumer. Plus work is equal salvation, or faith plus work plus God's grace is equal salvation. Meron namang faith is equal to salvation. Paki-elaborate, ano po ba yung tamang equation? Okay. Kasi may equation po na binigay, parang ano ba talaga ang salvation? Ito po babasahin ko yung nasa libro po ni Norman Galley sa Systematic Theology, Creation, Christ, and Salvation. Ang salvation po kasi mga kapatid ay relational. Tandaan po natin yan. Relational po ang salvation. Kaya yung mga equation kung minsan is confusing. Kasi nga, equation kasi yun eh. Walang relation minsan doon sa mga equation eh, mga kapatid. No? Halimbawa, yung sabi natin, faith plus work, or faith that works, or faith. Well, kung iano po natin yung faith that works, that is relational, mga kapatid. Ngayon, yung faith plus work, talagang absolutely mali. Alam nyo kung bakit? Kasi parang ganito, may faith na ako, dadagdagan ko na lang ng work. Hindi po ganon. Kasi pagka gano'n ang mangyayari, parang lumalabas lahat ng gumagawa may faith. Okay? Ito pong sabi niya, salvation is not merely saving people from sin, but restoring the broken relationship caused by sin in Eden. Kasi nga, ang tao, mga kapatid, nahiwalay sa Diyos. Okay? Ang ginawa ni Kristo, para maibalik yung relationship na yon. Tandaan po ninyo dito, ang nasira po ay relationship. At yung relationship na yon ay hindi kayang ibalik ng kahit sa anong pamamaraan, maliban sa kamatayan ni Kristo. Kaya nga, wala pong equation na papasok doon. Ngayon, kaya nga dito po yung tinatawag na righteousness. Ano ho bang meaning ng righteousness? Minsan, tayo po ay nagsasalita, righteousness, katwiran. Ang meaning po kasi ng righteousness, ang isang meaning, ito po, ang sabi doon sa ating encyclopedia, no? Sa ating dictionary. Babasahin ko ha, mga kapatid. Ang isang meaning po ng righteousness is right relationship with God. Yan po ang meaning ng righteousness. Ibig sabihin, katwiran, ito yung tamang relasyon sa Diyos. Ang tanong, kung ang relasyon ay nasira dahil sa kasalanan, mo ibabalik ang relasyon na nasira dahil sa kasalanan. Maibabalik ba yan ng aking pagsunod? Hindi. Hindi ba? Maibabalik ba yan ng aking mabuting gawa? Hindi. Hindi, mga kapatid. Kaya ito yung dapat nating maintindihan dito kasi ang nasira, relasyon. Para maibalik yung relasyon, namatay si Kristo. Yun paraan para yung relasyon maibalik. Basahin niyo po ang 2 Corinthians 5:17 to 22. No? Sabi niya, salvation is not merely saving people from sin, but restoring the broken relationship caused by sin in Eden. Salvation is relational. This makes sense when salvation is the plan of the relational Trinity who created humans in their image. O, tingnan po ninyo. There is no salvation apart from an intimate relationship with God. Apart from intimate relationship with God, there is no salvation. Attempting to earn salvation is worthless. For a relationship with God is, sabi dito, is never restored by human works. Ulitin ko, kapatid. Attempting to earn salvation is worthless, for a relationship with God is never restored by human works. God must take the initiative to dwell with humans, so their works will be a love response. Di ba?
Yun daw palang gawa natin na mabuti, ano daw po ito? This is a love response. Response pala yun. Bunga ng pag-ibig. Hindi po yun bunga ng takot na maimpyerno. So, to such an awesome and lavish love bestowed on them. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, kailangan maging malalim yung pagkaunawa natin sa pag-ibig ng Diyos. Kasi kung mababaw ang unawa natin sa pag-ibig ng Diyos, ganun din po kababaw ang salvation. Hindi siya masyadong malalim. Kaya masyadong nakaka-confuse. Ngayon, sa tanong, salvation plus work? Of course not. Salvation with works? Hindi rin. Ano dapat? Faith plus work? Faith that works. Ano bang ibig sabihin ng faith that works? Punta po tayo sa Santiago. Ang sabi kasi ni Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So kung babaliktarin mo nga naman, ang pananampalatayang may gawa, buhay. Parang ganon. Pero hindi po ganon ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ni Santiago ay ganito po. Si Abraham, kaya niya po naihandog si Isaac kasi mayroon po siyang buhay na pananampalataya. Hindi po inihandog ni Abraham si Isaac para magkaroon siya ng buhay na pananampalataya. Sana po makuha niyo yung pagkakaiba. Hindi po inihandog ni Abraham si Isaac para magkaroon siya ng buhay na pananampalataya. Kundi, inihandog niya or naihandog niya si Isaac because he has already a genuine faith in God. Yun po ang ibig sabihin ni Santiago, na kung minsan namamali yung ating unawa. Ang iniisip natin, kailangan yung pananampalataya mo may gawa. Hindi ho. Kasi ang tunay na pananampalataya, hindi mo mapipigilan. Parang mangga lang po yan, pag inabunuhan mo, kahit ayaw nung mangga magbunga, magbubunga talaga siya. Hindi ho mapipigilan yan mga kapatid. Makikita at makikita yan yung ebidensya na itong taong ito ay mayroong genuine faith, mga kapatid. So, dagdag lang din po ako mga kapatid, no? Ito, gusto kong kunin na mismo sa ating, mga kapatid, sa ating mga fundamental belief. Dito po sa page 278 ng ating 28 fundamental belief. Page 278. Makinig po kayo maigi. Salvation may kinalaman sa kaligtasan. Sabi dito, salvation is a gift that comes from grace through faith. Again, salvation is a gift that comes by grace through faith. Tatagalogin natin na mababaw. Ang kaligtasan ay isang kaloob o regalo na nagmumula sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang sabi dito, not by works of the law. Kinote ang Ephesians chapter 2 verse 8. Sumunod, no deed of the law, no effort however commendable, and no good works, whether they be many or few, sacrificial or not, can anyway justify the sinner. Naku mga kapatid, ito pala yun sa madaling salita. Kahit ano pa daw ang gagawin nating kabutihan, tambak man o kaunti, hindi magiging dahilan yung ating mabuting gawa para tayo ituring na matuwid sa harap ng Diyos. Pabasa nga tayo. Tito 3.5. Tito 3.5. Ano ang sabi diyan? Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Kaya yung mga nagsisikap na maligtas dahil o gumagawa ng mabuting gawa para maligtas, wag na kayong mag-attempt. Kundi dahil sa kanyang habag sa atin, ayan na naman, biyaya na naman. Tayo ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo ay binago ng Espiritu Santo. Yun pala yun mga kapatid. Kaya dito po sa ating fundamental belief, mga minamahal kong kapatid, laging sinasabi dito pinagsasama na natin fundamental belief number 11 and fundamental belief number 19. Babasahin ko yung ibang quotations pa rito. Sa page 281, okay? Obedience to the law. Page 281, fundamental belief 19. Sabi dito mga kapatid, makinig maigi. People cannot earn salvation by their good works. Ano na naman po sinasabi rito? Kaya ba nating makamit ang kaligtasan dahil sa ating mabubuting gawa? Sabi dito, obedience is the fruitage of salvation in Christ. Kaya yung tamang tinatawag yung formula, mga kapatid,
Katulad ng sinabi ni Brother Gomer kanina, kung totoong may relasyon ka sa Panginoon, ang pagsunod sa utos ay hindi means, hindi sanhi, kundi bunga ng iyong relasyon sa Panginoon o sa ibang katawagan, sabi ng ating fundamental belief, obedience is the fruitage of salvation in Christ. Ha, mga minamahal kong kapatid, kaya yung pagsunod sa utos, sabi dito, hindi yung dahilan para maligtas ka o kaya naligtas ka, kundi ang pagsunod ay bunga ng kaligtasang tinamo mo mula sa ating Panginoong Hesukristo. So maliwanag po ba yun, mga kapatid? Sana hindi po tayo nalilito. At ang sabi dito, mga minamahal kong kapatid, ano ba yung pagkakaiba? Kasi parang pinagkukontra nila yung sulat ni Apostol Pablo at ni Santiago. Ito rin sinasabi ng ating fundamental belief, page 139, mga minamahal kong kapatid. Page 139. Pero before yon, 136 muna pala. Sabi dito, mga kapatid, only through Jesus Christ can one experience salvation. Only, kanino lang daw? Sa ating Jesucristo, mararanasan ng bawat isa ang kaligtasan. Tingnan nyo, mga minamahal kong kapatid, kasi si Apostol Pablo at si Santiago parehong kumuha sa buhay ni Amang Abraham kung bakit naging matuwid sa harap ng Diyos si Amang Abraham. Tingnan nyo, mga kapatid. Abraham experience, nasa page 139 ng ating fundamental belief. Revealed. Ano yung pinahayag ng karanasan ni Abraham? Works are the evidence. Ayan na po. Formula ang tinatanong, kapatid, di ba po? So yung mabubuting gawa, pagsunod sa kautusan, sabi dito, ay ebidensya of a true relationship with God. Katulad ng sinabi ni Brother Gomer kanina. The faith that leads to justification is therefore a living faith that works. Ayon. Ano po yung pananampalataya na dinadala tayo patungo sa pagpapawalang sala sa atin ng Panginoon? Ay Ito ay justification is therefore a living faith that works. Hindi faith plus work. Ang tinatanong nyo kasi formula para maligtas, faith plus work. Hindi ho. A living faith that works. Tandaan, good works, obedience is just a fruitage. Bunga ng tinanggap nating kaligtasan. At kahit kailan sa sarili nating mga pagsisikap, kundi bukod tanging sa ating Panginoon. Hartwell po from Candelaria. Yung akin pong tanong ay nakatype na. Babasahin ko na po siya ng isang diretso kasama po yung follow-up question. Ang verse po ay nasa 1 Peter 2, verse 21 and 22. Ang sabi po doon, sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Ang tanong po is ito po, nagbigay po ba si Kristo ng halimbawa ng buhay na may kasalanan o sinless life ang example niya na dapat ang kanyang mga alagad ay magsisunod? Ang definition ng sin ay paglabag sa kautusan, sangayon po sa 1 John, kaya sinner ang tawag. Dahil iniibig mo si Kristo, kaya ka sumusunod, hindi para maligtas, kundi sapagkat nailigtas ka na at inililigtas ka at patuloy na maliligtas. Hindi ba sinless life na yon? Sabi po sa 2 Corinto 1 verse 10. Then sabi po sa Matthew 5 verse 48, kayo nga'y mga pakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Ang hangad ni Kristo sa kanyang mga alagad ay mga pakasakdal. Iniutos ba ito ni Kristo para hindi masunod o alam ni Kristo na masusunod ito sapagkat sapat ang kanyang biyaya? Ayun po. Kung ang itatarget, sabihin si Kristo ay nagbigay ng buhay na halimbawa, sinless, kung yun ang sinasabi, hindi yun ang sinasabi sa context. Kasi kung yun ang, wala nang makakagaya talaga. Wala talaga. Sinless, sino sa atin dito, kahit mula nang malaman ng katotohanan, hindi na nakagawa ng kapalpakan? Kaya kung ang isipin natin, ang binigay na halimbawa ni Kristo ay buhay na sinless, yun ang ating, nako mga kapatid, sa totoo lang, aminin natin o hindi, kung ang ating point doon, yung context natin ay pagiging sinless, sino ang hindi nagkasala? Kahit nakilala na ang Panginoon. Di lahat natin, wala na. Pero tuloy natin sa verse 23 kasi, nandito kasi yung context, mahalaga na ating intindihin yung context. 1 Peter chapter 2, 21 at 22 ang kanyang sinabi, eto naman yung 23.
verse 23. Ito yung sinasabing halimbawa na dapat nating tularan. Kasi yung sinless, malabo na sa sabaw ng pusit na matularan natin yon. Dahil bago pa man tayo sumampalataya sa Panginoon, nagkakasala na tayo. Tama. At kahit sumampalataya na tayo, nagkakasala pa rin. 1 John chapter 2 verse 1, nandun ang posibilidad. O eto yung sinabi, eto yung konteksto, verse 23. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumante. Sabi diyan, nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nung nandun siya sa krus, kung ikaw iligtas mo ang sarili mo, hindi sinabi ng Panginoon, humanda kayo. Wala pang 72 hours, mabubuhay akong maguli, iisa-isahin ko kayo. Kundi nung siya na, nung sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila. Di ba mga kapatid? Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sabi dito, nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, pinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kong humatol. Yan ang context. Kasi kung sa atin, sinless, naka mga kapatid, wala nang maliligtas, umamin kayo. Yan ang sinasabi ng ating fundamental belief, our only righteousness na ay wala iba kundi ang righteousness ng Panginoon. Wala nang iba. Alam ko naman yung sagot din sa Matthew chapter 5, 48 yung binanggit niya. Kaya lang, sisimulan sana natin yan sa 41. Kasi nandun din, anak, ang context. Kasi yung una mong tanong, yung context nandito sa baba. Yung sumunod mong tanong kasi, yung context nandun sa taas. Kasi yung verse 48, last verse na yun ng Matthew chapter 5. Ha, mga kapatid? So kaya, titingnan nyo yung context naman. Bago yung, be ye therefore perfect, as your Father in heaven is perfect. Ito muna ang sinabi ng Panginoon. Ito rin ha, yung perfection na sinasabi dito, hindi yung sinasabing hindi ka nagkasala, wala kang kapalpakan. Kundi ito yon, Brother Johnson. Kung pipilitin ka, ituloy-tuloy natin anak ha, kung pipilitin ka ng manlulupig na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo iyon ang 2 milya. Bigyan mo. Nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Tuloy. Narinig din yun sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa, kamuhian mo ang iyong kaaway, pero ito yan, sabi ng Panginoon, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin mo ang iyong mga kaaway, ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Sa ibang bahagi ng Biblia, Romans chapter 12, 19 to 20, kung ang kaaway ay nagugutom pakainin, kung ang kaaway ay nauuhaw pa inumin. Tuloy natin. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang mga kaaway at panalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Tuloy natin anak, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama. Verse 46, sige na. Kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? Verse 47, at kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa sa iba? Hindi nga ba't ginagawa rin iyan ng mga hintil? Bago ang verse 48, kaya nga, maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. So, mga kapatid, hindi na naman sinless ang pinag-uusapan dyan. Ha? Hindi na naman yung status na hindi ka nakagawa ng kapalpakan. Okay. Yan ang konteksto. Brother Gomer. Ay kung ang gusto nating gayahin mga kapatid ay ang ating Panginoon, ang ating Panginoon ho hindi nagkasala eh. Paano po natin siya magagaya in that sense? In that context? Una pa lang. Hindi ba? Kung yun ang iniisip natin na nasabi sa talata na susunod tayo sa hakbang niya, abay hindi uubra yun kasi nga lahat po tayo nakalabag eh. Ay ang ating Panginoon hindi nakalabag kahit isa eh. So paano mo siya gagayahin doon sa point na yun? Wala po mga kapatid. Ngayon, sususugan ko lang po yung sinabi ni Brother Richard pero gusto ko munang basahin itong Ecclesiastes 7, ang talata 20. Either itong talatang ito ay mali at yung talata doon sa Pedro yung tama. Sabi kasi dyan, walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ang sabi naman ni Juan, basahin natin ha, sa unang Juan 1:8. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ano ibig sabihin ng walang kasalanan? Englishin nyo nga po yung walang kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y sinless, ano sabi ni Juan? Dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kaya hindi po natin pwedeng gamitin yung talata na sinabi ni Apostol Pedro na iniwanan tayo ng halimbawa ng Panginoon upang siya nating lakaran or tularan. Hindi po yun doon sa punto na hindi ka nagkasala. Kasi
unang-una sa lahat, nung dumating ang ating Panginoon dito, alam niya na ang ililigtas niya makasalanan. Parang napaka-nonsense naman na ang ililigtas mo makasalanan, tapos sasabihin mo, gayahin niyo ako, walang kasalanan. Ay, ang ililigtas niya ngayon may kasalanan na. Paano mangyayari yun na magiging pareho sila in that sense? Mana pa, kung babalikan po natin yung talata, unang Pedro 2 yun, tingnan po ninyo. Basahin po ninyo yung talatang 20. Sapagkat anong kapurihan nga, kung kayo'y nangagkakasala at kayo'y tinatampal, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit, kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay tanggapin na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Ano sabi? Kung tayo ay gumagawa ng mabuti at tayo'y nagbabata, ito'y tanggapin natin na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Verse 21, sa kanya sinabi yung verse 21, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag. Saan? Sa hindi magkasala na? Hindi po yan ang context, kundi doon sa pagbabata, sa pagtitiis, na kahit tayo ay mabuti yung ginawa mo, sinuklian ka ng hindi maganda, magtitiis ka katulad ni Kristo. Yun ang halimbawa na ibinigay ni Kristo, mga kapatid. Sapagkat si Kristo man ay nagbata. Nakita po ninyo? Dapat tayong magbata. Bakit? Si Kristo rin ay nagbata. Yun pala yung pagkakaparehas na ibinigay sa atin ni Kristo na example. Na kung paanong si Kristo ay nagbata, dapat din naman tayong magbata. Yan. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa. Ayun ang maliwanag. Brother Gomer, tingnan yung salitang nagbata dahil sa inyo. Bakit nagbata si Kristo dahil sa inyo o sa atin? Kasi nga sa kasalanan. Correct. Kaya tapos sabihin sinless, malabo pa po talaga. Kaya nga nagbata si Kristo dahil sa kasalanan. O tapos sinless, naku. Kaya nga hindi po yun ang context, mga kapatid. Kasi kung gagamitin mo ngayon na talata yan, magkalaban si Apostol Pedro at saka si Apostol Juan. Ay bakit? Tingnan po ninyo sa unang Juan 2:1. Unti kong mga anak, ang mga bagay na ito'y sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At hindi na talaga kayo pwedeng magkasala. Hindi po yun eh. At kung ang sino man, si Apostol Juan po ito, mga kapatid, puspos ng banal na espiritu. Ang sabi niya, kung ang sino man ay magkasala, may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. Nakita po ninyo yung contradicting niyan sa unang Pedro, kung ang pag-uusapan niyan ay huwag magkasala. O pati si Haring Solomon, kasi sabi ni Haring Solomon kanina, and then, ito pa, balikan po natin yung unang Juan 1:9. Alam nyo, napakaganda po nitong talatang ito. Tingnan po ninyong sabi ni Juan. In this very moment, anong sabi niya? Kung ipahahayag ninyo ho bang nakalagay? Hindi ho ba natin? Hindi ho ba sinama ni Juan ang kanyang sarili dyan sa talata na yan? Meaning, hanggang sa panahon na isulat ni Juan ito, inaamin niya pa rin sa sarili niya, hindi sa sinless. Hindi katulad ng mga LGT ngayon, sinless daw ang kailangan. Pero mapanglait sa mga pastor. Hindi ho ba? Nakakalungkot po yan. Isinama po ni Apostol Juan ang sarili niya dyan. Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. At tayo'y, hindi niya sinabi, ako'y nilinis na, hindi na ako nakakasala, kayo na lang. Hindi po. Sinama ni Juan yung kanyang sarili, mga kapatid. Disclaimer lang ha, mga kapatid. Huwag niyong sasabihin na sinabi namin, huwag sumunod. Wala po kaming sinasabing ganyan. Kasi yung iba, tingnan nyo, itong tatlong to nagtuturo, huwag sumunod. Meron ho ba tayong sinabing ganun, Brother Johnson, Brother Richard? Wala. Pero, tingnan po ninyo sa mga magko-comment. Tinuturo, wala nang kautusan. Tinuturo daw natin na lumabag na 10 utos. Yan ang malaking problema, mga kapatid. Ito po, magkaiba po yung hindi sumusunod sa hindi nakakasunod. Kasi ang tanong lagi, nasusunod mo ba? Ay iba ho yan doon sa sinusunod mo ba? Aywan ko kung naiintindihan niyo yung sinasabi ko. Yung pong hindi sumusunod, talagang intensyon niyang hindi sumunod. Pero yung gustong sumunod,
pero Mapalpak. nadadapa. Iba yon, mga kapatid. Iba yon. Nakaka-relate naman siguro lahat. Tama po. Ito po yung, gusto ko lang back-upan, ano? Galing mismo, kasi, alam mo, maraming nambubuli sa amin eh. Nagtuturo daw kami ng evangelical. Ang sagot namin, ito, yung sinabi ni Brother Gomer at Brother Richard, galing sa Bible Commentary, mismo doon sa talatang binigay ng kapatid. Ano yung ibig sabihin ng halimbawa or example? Sa Greek ay hupogramos. Literally, underwriting. That is, a perfect pattern of writing from which a perfect copy may be made. Ano sabi? Christ has provided the master pattern for patient suffering. Hindi pala sinlessness. Ay, hindi. Hindi. Kung may tututol dito, dapat may sariling Bible commentary. Ayan ang mahirap eh. Kinokontra kami ng kinokontra. Wala namang basihan. At bibig lang. Ay, mahirap yon. Kaya nga sana, doon sa mga tumututol sa aming pinipresent galing sa fundamental beliefs, ay gumamit naman ng referensya, hindi yung basta kumontra lang. Maliwanag dyan, hindi sinless ang pinakokopya. Hindi Maliwanag, suffering. Oh. Ayan Bible commentary yan, volume 7, page 566. At ang sabi nga dito sa ating fundamental beliefs, the basis for this justification is not our obedience, but Christ. Kaya yung pong sinless ay hindi ka magkakasala kasi perfect obedience. Pero yung perfect obedience pala, pag pinag-usapan sa ating fundamental beliefs, Christ obedience, yan ang naging dahilan ng justification. For through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. By one's obedience, many will be made righteous. Ayan po mga kapatid. Ulitin lang ho natin Hindi po tayo anti-nomos, hindi po tayo anti-10 Commandments. Inilalagay lang natin sa tama ang 10 Commandments. Huwag natin siyang titingnan na doon tayo nakatingin kaysa kay Kristo. Alam nyo, kung bakit ang ating logo ay may cross, Bible at cross. Ano po? Kasi Christ-centered tayo. Amen. Dati po, yung tinatawag po nating the way. Meron tayong nakapakong Kristo sa cross, tapos may dalawang nakasabit na 10 Commandments, inalis po yon. Kaya tayo po ay mas Christ-centered. Ayaw lang tanggapin ng mga iba. Ayaw lang tanggapin ng iba yung ating logo na may cross kasi gusto nila yung drawing na anghel. So, angel-centered tayo doon. At saka isa pa, Brother Johnson, gusto ko ring idagdag ulit kasi narinig ko na rin ito na tayo daw ay nagpo-promote na sige lang mga kapatid, magpatuloy kayo sa pagkakasala. Nako, malayo pa yun. Narinig ko na po ito mga kapatid kasi ayaw dan natin ng stop sinning. Oo nga. Yan talaga eh. Ito pag in-upload to, ganun mako-comment na naman yon. Kaya nga, ito po ay nakakatakot mga kapatid. Ang sinasabi po natin dito ay biblical. Hindi po natin sinasabi na huwag tayong tumigil sa pagkakasala. Kasi yan nga po ang ideal na sinasabi ni San Juan na upang kayo'y huwag magkasala. Subalit, may pasubali po May pasubali talaga. Kung tayo magkasala, ito yung sanctification process mga kapatid. Kaya dito po natin ma-appreciate yung ministry ni Jesus Christ sa sanctuary. Dahil kung wala ang ministry ni Jesus Christ sa sanctuary, tapos na tayo lahat. Brother Gomer, kung susundan natin yung idea talaga ng LGT, nakakatakot. Kasi eton sa Biblia Ito yung sa Biblia Munti kong mga anak, sinusulatan ko kayo upang kayo huwag magkasala. Subalit kung kayo magkasala, ay meron tayong tagapamagitan. Sino? Si Jesucristo ang matuwid. Sa kanila ganito mangyayari. Sinusulatan ko kayo upang kayo huwag magkasala. Kung susundan natin ang idea nila, maaling hindi nila ito ramdam. Subalit kung kayo'y magkasala, bahala kayo sa buhay nyo kasi sinabihan na nga kayo na dapat sinless, nagkasala pa rin kayo, nakakatakot po yung aral nila. Mga kapatid, alin ang biblical? Biblical yung ating sinasampalatayan ng tama. Yung nakakatakot sa kanila kasi walang sanctification na mangyayari sa kanila. Diba? Sa atin naniniwala tayo at kahit yung pinagmulan ng kanilang pinaglalaban,
Na yung sanctification nga, proseso at maaring abutin ng lifetime. Okay? Pero hindi natin isusuko. Kaya nga sabi, yung matuwid, 7 beses na bumabagsak, pero 7 beses din siyang hindi natin ulitin, hindi namin pinopromote ang pagkakasala. Ang ating pinopromote ay sundin ang utos ng Diyos sa tulong at biyaya ng Panginoon. Pero purihin ang Panginoon sapagkat yung Diyos natin hindi katulad ng Diyos ng mga sinless. Sapagkat ang Diyos natin pag tayo nagkasala, binibigyan tayo ng panibagong pagkakataon. Tama? Sa kanila, delikado. Kasi yung Diyos nila ay hindi magbibigay ng second chance sa mga taong pumapalpak. Ayan.